to pray on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Could we within the oceans fill, and were the sky a parchment made, were every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the oceans dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. Ating pong basahin ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at patuloy po natin unawain ang nilalaman po nito pong mga talata po ito. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po ay nakatayo, tayo po ay makibukas sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa unang Juan, 1 John. 1 John chapter 2, verse 2. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 John chapter 2, verse 2. Isang verse lang po ito at atin pong basahin po ito ng sabay-sabay. 1 John chapter 2, verse 2. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole
world. No, tayo po pasamandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong banal na salita na aming nabasa. Nawa ito'y patuloy pagpalain sa buhay ng bawat isa at tulungan kami, Panginoon, ng iyong pong Santong Espiritu na maunawaan namin at maintindihan namin, Panginoon, ng mga talatang ito at maisapamuhay namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong pong salita. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Okay po, at hanap tayo ng comfortable na upuan po natin. At sa ating po mga bisita, welcome po sa GCF po, Gospel Christian Fellowship. At malayang-malaya po tayo at na makadalo po dito sa mga gawain po na ito, kagaya po sa oras po na ito. So pong ating pong binasa ay related po do sa atin pong mga kinanta po kanina. Ito po yung tinatawag na paghahandog po ng ating Panginoong Jesucristo na kanya pong sarili para po sa kapatawaran ng sanlibutan, para po sa kapatawaran po ng bawat isa na sumampalataya po sa kanya. Basahin ko po muli, sabi po rito, sa verse 1, "My dear children," sabi po ni John, "I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense. This is our Lord Jesus Christ, the righteous one." Verse 2, "He, our Lord Jesus Christ, is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world." No? Ito yung tinatawag natin sa theological terms, this about propitiation. No? Propitiation. Sabi po dito sa Webster defines propitiation as an atoning sacrifice. No? Yung biblical meaning po ng propitiation o yung tinatawag na idea ng pagpawi ng galit, particular po do sa galit ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung biblical meaning. Means satisfaction. It means that Christ, in His perfect life and atoning substitutionary death, that He satisfied the wrath of God against our sin and against us. Ito po yung na-satisfy. Nagkaroon po tayo ng peace sa ating Diyos Ama. Propitiation, the wrath of God appeased. Kung titingnan po natin yung kanyang yung history po, pinagmulan po ng galit po ng Diyos Ama sa tao, nung tayo po ay nagkasala, yung tao po, nung pumasok yung kasalanan sa sanlibutan sa pamagitan po ni Eva at Adan, doon po nagkaroon ng tinatawag na separation between God and human. Nagkaroon po nahiwalay po yung fellowship po ng ating Panginoong Diyos sa tao. At dahil nga sa kasalanan, nandun po yung puot ng Diyos. Puot po, hindi lang po basta galit, kundi puot. Kaya ginagawa po ng mga tao kapag sila ay nagkakasala, sila po ay nag-aalay ng mga hayop. At yung mga dugo na tumitigis doon po sa katawan ng hayop, yung po yung iniaalay doon po sa altar, sa templo. At sa pamagitan po noon ay natatakban o nakukover yung kanilang mga kasalanan. At ginagawa po nila yon taon-taon. Pag nagkasala ka ngayon, merong itinalagang araw kung saan mag-aalay ka sa pamamagitan ng mga high priest, ng mga punong saserdote, mga punong pare. Sila po yung mag-aalay po para po sa kapatawaran ng kailang mga kasalanan. And in fact, hindi po lang po kapatawaran, kundi kinocover po nito. Kinocover lang po, tinatakpan yung kasalanan ng mga tao during the animal sacrifice system. At sa panahon po natin ngayon, kung ang bawat isa ay magkakasala, at kung mayroon tayong 7 billion o 7 billion na tao sa buong mundo, kung tayo po ay mga lahat nagkakasala at lahat tayo ay nag-o-offer ng animal sacrifice, baka po
maging si Monterey ay maubusan ng baka, maubusan ng kambing, maubusan ng mga hayop para ialay po, para po doon sa kapatawaran po natin. No? Kaya nga po, ginawa ng ating Panginoon Hesukristo, siya na po mismo. Yung kanyang sarili, kanyang inialay para sa kapatawaran ng sanlibutan. Kaya meron tayong John 3:16. No, for God so loved the world. Ganun lang mga pagsinta ng Diyos Ama sa sanlibutan. Buong sangkatauhan na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak o yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya doon sa anak kay Jesus ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kayong nakaraang linggo, ating pong sineselebrate o ating pong ginugunita yung kamatayan ni Kristo at kanyang muling pagkabuhay. Ano ba yung kahalagahan po nito? Nito po kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dito na po, papasok ang tinatawag na propitiation. O yung the wrath of God appeased. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang dugo na isinakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan, mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan, mapatawad ang mga taong sasampalataya kay Kristo. No, ginawa niya po yan para lahat po tayong sasampalataya sa Kanya ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo ay may mga dapat bayaran. Meron tayong pagka nagpa-check up ka, may check-up fee. Pag napa-confine ka, may hospital bill ka. Sa kuryente, meron kang electric bill. Sa credit card, ano sa credit card? Utang pa rin. Loan. May loan na tayong binabayaran. Meron tayong bahay na binabayaran. Ang dami nating binabayaran sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat po yan yung nababayaran natin, right? Sino yung nakapagbayad sa Meralco? Putol. Pag ito napagbayad, wala tayong aircon, wala tayong electric fan, paano tayo makakatulog niyan? No? Sa tubig, sino yung nakapagbayad sa tubig? Wala, lahat tayo nagbabayad kasi mga basic necessity po natin yan. Sa bahay, makapaalis na yung pag-ibig. No? Nakakaya naman kay pag-ibig. Hindi tayo pagbayad ng mga bills po natin. Marami tayong mga binabayaran mga bills, marami tayong mga utang na binabayaran. Actually, utang po talaga yon. Yung sa Meralco, sa tubig, sa lahat po ay may mga binabayaran po tayo. Lahat ay nababayaran po natin. Pero meron po tayong isang utang na hindi natin kayang bayaran. Kahit anong gawin po natin, hindi po natin ito kayang bayaran. Kahit ikaw yung pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo kayang bayaran itong utang na ito. Ito yung kasalanan. Sino rito ang nakapagbayad na ng kanyang kasalanan? Wala. Wala pong sinuman, wala pong tao ang nakapagbayad ng kanyang kasalanan. Ano po fully paid. No? Hindi po ito yung installment na tinatawag kapag sa credit card pwede ka mag 3 months to pay, 6 months to pay, or 1 year to pay. No? Yan ang ginawa po ng ating Panginoon Hesukristo. Siya po ang nagbayad na supposed to be na tayong dapat na magbayad, tayong dapat na ipako sa krus. Tayong dapat na patayin dahil sa ating mga kasalanan, tayong dapat na mamatay. Pero ginawa po ng ating Panginoon Hesukristo, siya yung nagsakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Kung babayaran po natin ang ating mga kasalanan, granted, kung mabayaran, pero hindi ma-appease ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan din. Paano tatanggapin ng banal na Diyos ang kabayaran ng ating mga kasalanan samantalang ang nagbayad ng kasalanan ay makasalanan din? Kaya walang ibang pamamaraan na mabayaran ng ating mga kasalanan kundi sa pamamagitan lamang
ng ating Panginoong Hesukristo na namuhay dito sa lupa nang walang kasalanan at hindi nagkasala. Siya po yung tinatawag na perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan na gagawa po natin, si Hesukristo mismo ang nagbayad po niyan. Kaya wag po natin sabihin na libre ang kaligtasan. Meron po nagbayad para sa atin. Imagine, itong Diyos na ito na si Hesukristo ang nagbayad ng kaligtasan mo. Siya yung umako ng kaligtasan mo. Siya yung umako ng paghirap mo. Siya yung umako nung kamatayan na dapat na ipapato po sa bawsa po sa atin. Yun po yung propitiation. The wrath of God appease. Yan lamang po ang napagpahupa sa puot ng Diyos Ama. Kasi tayo po ay makasalanan. Ang nakikita po sa atin ng Diyos Ama yung kasalanan na ginagawa po natin. Sino rito walang kasalanan? Taas ng kamay. Bali pala, ba't ako nagtaas ng kamay? Sino rito yung walang kasalanan? Taas ng kamay. No, lahat po tayo makasalanan dito. Walang exempted. Kaya yung puot po ng Diyos Ama ay nasa atin. Kaya nga lahat po tayo ay patungo sa impyerno. Lahat ng mga taong makasalanan ay patungo po sa impyerno dahil hindi po pwedeng pumunta sa langit ang taong makasalanan. Ang taong may sala, hindi po pwedeng pumunta po yan sa langit. Kaya ganun po yung ginawa po ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil hopeless po yung ating kalalagayan, wala po tayong pag-asa na maligtas po tayo. Hindi po tayo maligtas sa sa mga bayarin sa kuryente, sa tubig. Kundi maligtas po tayo sa kasalanan. Si Kristo po ay naparito sa lupa, hindi po para tayo ay bigyan ng bahay at lupa. Hindi po para bigyan tayo ng magagandang trabaho, hindi po para bigyan tayo ng maalwan na buhay. Naparito po si Kristo upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya wag po natin sabihin na kapag tayo ay sumampal tayo kay Kristo ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Yayaman tayo. Hindi po yun ang pinangako ni Kristo. Ang pinangako niya po, tayo po kanyang ililigtas sa kasalanan. Yan po yung sinabi ng anghel. Nung si Maria po ay nagdadalang tao. Pinagbubutis niya po si Hesukristo. No? Ang ipapangalan sa kanya ay tawag? Jesus. Dahil siya magliligtas sa kanyang bayan, ililigtas niya yung kanyang mga pinili, ililigtas niya yung kanyang mga tao. Is this propitiation? Kaya yung definition po niyan ay satisfaction. It means that Christ in His perfect life and atoning substitutionary death, that He satisfied the wrath of God against our sin and against us. Siya lamang po ang nakapag-satisfy, nakapagpapawi ng puot ng Diyos Ama. Kaya nung natapos po yung atoning sacrifice, natapos po yung pagsasakripisyo po, pag-offer ng ating Panginoon Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo, after that, hindi na po kailangan ng tinatawag na animal sacrificial system. Hindi na kailangan mag-alay ng mga hayop para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Pinutol na po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Tinapos na po yun yung kautusan po na yon. At yung ginawa po ni Jesucristo, yun na po yung nagsilbing pamamaraan ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ma-connecta muli doon sa Diyos Ama. At nung natapos yung pag-aali ni Kristo, nang tumigis yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, doon na po tayo nagkaroon ng reconcile na po tayo. Si Jesus na po yung nag-ukpong sa atin sa Diyos Ama. Kaya ngayon po ay malaya na po tayong nakakalapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan dumaan pa kung kani-kanino. Hindi tayo kailangan magpapadrino pa kung kani-kanino para lang tayo makalapit sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayong direct access dahil po yun sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. No? Naiukpong na po tayo. At si Kristo na po ang namamagitan sa atin, sa ating Panginoong Diyos, o sa ating pong Diyos Ama. No?
Kaya napakapalad po natin, no? Dahil meron tayong Diyos na tumubos po sa atin. At ano po yung katotohanan na meron po dito po sa tinatawag na propitiation, no? The wrath of God appeased. Sa binasa po natin, sabi po ito, He is the atoning sacrifice for our sins. And not for ours, but also for the sins of the whole world. Una po yung the blessing of propitiation. Sabi, He is the propitiation for our sins. He is. Nasintong He is na to? Yung ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tinatawag na source, yung pinagmumulan. Sa Kanya po nagmula. No? He is the propitiation for our sins. The Son of the living God is the propitiation for our sins. At alam po natin yung Kanyang sakripisyo na ginawa po doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung nakapagbigay ng comfort, nakapagbigay po ng kasiyahan, kaluguran doon sa Diyos Ama na puno ng puot sa Kanyang mga tao na nagkakasala at patuloy na namumuhay sa kasalanan. No? In essence, God Himself would have to be that offering. Through the eternal plan of God, Christ came to earth in the form of a man in order to provide the atoning sacrifice for sin. Kaya yung ginawa po ng ating Panginoon Hesukristo po sa krus ng Kalbaryo, no, yun po yung tinatawag natin the source, pinagmumulan. Dito po buhay na pinagkakalo po sa bawat po sa atin. At sa pamagitan po niyan, tayo po ay muling binuhay na dating patay sa kasalanan. At tayo meron ng buhay na walang hanggan. And this sacrifice, the source in the sacrifice, He is the propitiation for our sins. And this sacrifice had to be offered in blood. Yung mismong dugo ni Kristo. Nagsasilbing sakripisyo po para po sa kapatawaran po ng kasalanan ng bawat isa. Kaya yung kasalanan po na nagagawa po natin, kahit ito ay matagal ng panahon, kahit 30 years ago na, still yung dugo po ni Hesukristo ay effective pa rin po magpasa hanggang ngayon. Patuloy na naglilinis, patuloy na nagpapatawad, patuloy na nagliligtas itong dugo ng ating Panginoon Hesukristo maging sa panahon po natin ngayon. Hindi po yan matatapos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, hanggang hindi na isasakatuparan na Kanyang dakilang layunin, Kanyang dakilang kalooban, hanggang sa Kanyang muling pagparito, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. And it is impossible to fully comprehend the price that was paid to redeem us from sin and reconcile us to God. Hindi po talaga kayang arukin ng ating mga kaisipan kung bakit kailangan tayong abutin, kailangan tayong patawarin. Bakit kailangan niya pang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Sino ba tayo? Sino ba yung tao para isipin ng Diyos, para iligtas pa niya? Ano ba yung kahalagahan natin sa Kanya? Ano bang meron tayo? Ano bang nakita ng Diyos sa atin? Ba't kailangan niya tayong iligtas? Pero iniligtas niya po tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano bang meron sa atin? Wala talaga. Walang nakita ang Diyos sa atin maliban lamang sa ating mga kasalanan. Pasalamat tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. At hindi siya nakatingin lang, hindi lang siya nakatingin sa ating mga kasalanan, kundi yung Kanyang creation ay patuloy niyang inaabot. And the perfect Son of God became sin so we could be forgiven and made acceptable to God. Itong si Kristo na walang kasalanan, nagmistulang kasalanan. Na bit o pasan-pasan niya yung kasalanan ng sanlibutan, at yun po yung nakikita ng Diyos Ama sa Kanya, yung kasalanan na yun, siya po yung natabunan na ng kasalanan. Habang
pasan-pasan niya po yung kasalanan ng sanlibutan habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya ano yung sinasabi? Ano yung sigaw niya? My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O bakit mo ako tinalikuran? Actually, hindi po siya pinabayaan ng Diyos Ama. Hindi lang kayang tignan ng Diyos Ama yung kasalanan ng sanlibutan na pasan-pasan ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, nung siya po'y nakapako sa krus, at yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay nakasabit sa ating Panginoong Jesucristo, at habang siya po'y tinitignan ng Diyos Ama, dahil nga Diyos Ama ay banal, at hindi niya kayang tignan ng kasalanan, hindi niya po kayang tignan yung kanyang anak na punong-puno o pasan-pasan yung kasalanan sa sanlibutan. No, ganun po yung picture po no, ng ating Panginoon Jesucristo nung kanya pong tinutubos yung kasalanan po ng bawat sapo sa atin. Na siya yung perfect, walang kasalanan, pero nagmistulang kasalanan dahil sa inako niya ang lahat ng kasalanan ng bawat sapo sa atin. As Christ bore our sin in His body, God the Father in complete righteousness judged our sin in the body of His Son. Kaya hindi po libre yung kaligtasan, hindi po libre yung kapatawaran po ng bawat sapo sa atin. Kaya kung titignan po natin yung paghihirap, yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para lamang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At nung natubos tayo sa ating mga kasalanan, parang walang utang na loob natin kung tayo magpapatuloy pa rin sa kasalanan. Namatay na nga si Kristo para sa ating kasalanan, and yet magpapatuloy ka pa sa kasalanan. Parang nasa yung mukha natin ay harap sa ating Panginoong Diyos. Binayaran na nga yung utang mo. Binayaran na nga yung ilaw at tubig ng mga bills natin. And yet, yung taong nagbayad ng bills natin ay gagawin pa natin hindi maganda. Ano tawag po sa ganun tao? Ginawa ka na ng kabutihan, ginawa ka na ng magandang bagay. Tapos gagawin pa siya ng hindi maganda. How much more ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yung kanyang buhay ay sinakripisyo niya para matubos yung ating mga kasalanan. Ano yan? Sa tuwing tayo magkakasala, patuloy natin ipapako si Kristo sa krus. Sa tuwing tayo magkakasala, patuloy natin siyang pahihirapan, patuloy natin tutusukin yung kanyang tagiliran para lumabas yung dugo. O, tingnan po natin yung sakripisyo po ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kanyang ginawa noon sa krus ng Kalbaryo, ito yung blessing, ito yung biyaya. Dito po paghihirap po ng ating Panginoon si Jesucristo para po matubos po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po yan. He is the propitiation for our sins. This is the grace of propitiation. It's the grace. Ito yung biyaya or the unmerited favor na binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. And He is the propitiation for our sins. The marvelous grace extended through propitiation. Bakit merong grace dito sa ginawang ito ng paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo? Bakit merong tinatawag na unmerited favor dito? Because there's the presence of sin. Nandiyan yung presensya ng kasalanan. Kaya nga, He is the propitiation for our sins. Siya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya yung naging kabayaran ng mga ginagawa po nating mga kasalanan. And John declared an eternal truth that we must comprehend. Jesus is the propitiation for our sin.
We were born in sin due to the fall of Adam. Pakinggan po ninyo, no? We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. No? Hindi po tayo makasalanan dahil tayo nagkakasala. Nagkakasala po tayo dahil tayo po ay makasalanan. Because the presence of sin. Following the nature of our birth. Andiyan po yung presensya ng kasalanan. Kaya mag-iingat po tayo. Maging sa loob po ng iglesia, no? Nandiyan po yung presence ng kasalanan. Sa labas ng iglesia, sa labas ng community, sa trabaho po natin. Nandiyan po yung presensya po ng kasalanan. Pero hindi po sila nasa lahat ng dako. Ang ating Panginoon Diyos lamang po ang nasa lahat po ng dako. And there is not a single person born into this life other than the Lord Jesus Christ who is not sinful and in need of their sin being atoned. And our lives are lived according to the flesh, separated from God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po sa presensya po ng kasalanan na yan. As it is written, there is none righteous. No, not one. Para tayong mga tupang ligaw. Yung sabi sa Isaiah. And the penalty of sin. No, hindi pa yung presence of sin, presensya ng kasalanan, maging ang parusa ng kasalanan. Yung penalty of sin, ito yung parusa ng kasalanan na dapat na sa atin. Pero sabi pa rin dito, and He is the propitiation for our sins. Siya pa rin. Siya pa rin ang umako nung parusa na dapat sa atin. Yung parusa ng kasalanan na dapat sa atin ipapataw, siya pa rin ang umako. He is the propitiation for our sins. For the wages of sin is death. Sabi po sa Romans chapter 6. Pero merong good news. Bukod sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but the good news is but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ, our Lord. Bagabat yung kamatayan na dapat na ipapataw sa atin, yun na dapat na matatanggap natin, pero hindi po natin natanggap po yun. Bagkus pinagkalooban pa tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. And we were born in sin and had no way of appeasing the righteous demand of God. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Nagkaroon ng kabayaran sa parusa ng ating mga kasalanan. And the payment for sin. Kabayaran para sa kasalanan. He is the propitiation for our sins. Take note, wala pong utang ang ating Panginoong Jesucristo sa dyablo. Kasi mayroon pong doktrina na may utang daw po si Christ sa dyablo na kailangan bayaran. Tayo sabi po sa ibang mga doktrina, tayo daw po ay captives ng dyablo na kailangan bayaran ni Jesus sa dyablo para tayo ay makawala o makatakas o mapalaya. No. Wala pong obligasyon ng ating Panginoong Diyos. Wala po obligasyon ng ating Panginoon Jesucristo kanino man, lalo na sa dyablo, para tayo ay mapawalang sala. No? At ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo, no? Itong kabayaran para sa ating mga kasalanan, ginawa niya po ito. Dahil ito po yung kanya pong dakilang plano bago pa man lalangin ang langit at lupa.
na ang tao ay magkakasala na kailangan ng tagapagligtas. Bago pa man po lalangin ang langit at lupa, meron na pong plano ang ating Panginoong Diyos para po sa pagliligtas po sa bawat sa po sa atin. At ito yung kabayaran para sa kasalanan natin, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya nagbayad para sa dyablo. Ito yung binayaran niya para mapawalang sala po yung ating pong mga kasalanan, mapawalang sala po ang bawat sa po sa atin. Kaya kung tatanungin po natin ang bawat isa, kung sinasabi rito na namatay si Kristo para sa sanlibutan, para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan, ang ibig pala sabihin, lahat ay maliligtas. No. Hindi po lahat ay maliligtas. Ulitin natin yung John 3:16. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos Ama. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Sino sanlibutan? Tayong mga tao. Lahat ng mga tao. Kaya, binigay niya sino? Si Jesucristo. Yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo, no, yung tinutukoy po doon sa John 3:16 na ibinigay itong kanyang kaisa-isang anak o yung kanyang buktong na anak. Para saan? Para sa ikaliligtas ng tao. Pero meron po siyang kondisyon. Sabi po doon, that whosoever, kahit kung sino man ang sumampalataya kanino? Kay Hesukristo. Kung sino sasampalataya kay Hesukristo, siya lamang ang mailigtas. Sa kanya lang po applicable itong dugo ng paglilinis. Kaya kung ikaw ay hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi po applicable sa atin yung kanyang dugo para tayo linisin sa ating mga kasalanan. Kaya whosoever, kasi kung sino man, hindi po sinabi doon all, kundi whosoever, kung sino man ang sasampalataya kay Kristo. Ay siya lamang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At hindi po siya, sabi, mapapahamak. Itong propitiation, no, ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay effective doon sa mga taong sumampalataya kay Kristo or sasampalataya pa lang. O, kasi yung paglilinis po, no, yung kaligtasan, ito po ay hindi lang po to nag-e-end doon sa kanyang kamatayan. Kundi doon po nagsimula yung paglilinis hanggang sa darating na panahon, hanggang sa kanyang muling pagparito. Maghiligtas at magliligtas ang ating Panginoon Jesucristo sa sino mang tao na sasampalataya sa Kanya. Kaya itong presence of sin, itong penalty of sin, itong payment for sin, no, ito po ay binayaran at ginampanan na po ito ng ating Panginoon Jesucristo, kaya fully paid na po ang bawat isa po sa atin. Yung bawat isang sumampalataya kay Kristo, fully paid na po tayo. Wala na po tayong utang. No? Kung tayo nagbabayad pa rin sa Miracle buwan-buwan, sa tubig buwan-buwan, sa credit card buwan-buwan, yung kasalanan po na nakomit po natin nung nakaraan, sa ngayon, at sa mga susunod na panahon, yan po ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po yan sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang nakikita po sa atin ngayon, dito sa mga sumampalataya kay Kristo, no, pinagkalooban tayo nitong yung tinatawag na righteousness ni Kristo ay pinagkaloob po sa bawat po sa atin. Nang siya po namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw'y sumampalataya kay Kristo, pinagkalooban ka po na tinatawag na righteousness ng ating Panginoon Kristo. At yung righteousness po na yon,
Imbis na puot ng Diyos ang nakikita po ang nakikita po sa atin, every time na tinitignan tayo ng Diyos Ama, ang nakikita na po sa atin yung righteousness po ni Kristo doon po sa ginawa niya po doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napapawi na po yung puot ng Diyos Ama dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na ipinagkaloob po sa atin. Kaya lahat po ng sumampalataya kay Kristo, wala na po sa kanya yung puot ng Diyos Ama. Dahil nakikita na po sa atin yung righteousness po na ginawa ni Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. And how about no, sa mga taong walang Kristo sa kanilang puso? Paano yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo? Walang pagkakilala kay Kristo? Kabaliktaran po. Yung puot ng Diyos Ama ay mananatili po dito sa mga taong hindi sasampalataya kay Kristo. Kabaliktaran po. And sin is like a credit card. Sabi po, no? Sin is like a credit card. Sino po may credit card dito? Spend now, pay later. No? Baka, akala po natin yung kasalanan na nagagawa natin ay okay lang. Okay lang kasi wala naman nangyayari. No? Parang credit card nga. No? Spend, no? Sige, mamuhay ka sa kasalanan. Pero aanihin mo yan pagdating ng panahon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, darating panahon, aanihin po natin yan. Yung kasalanan nga ginagawa po natin na yan. At pangatlo po, the assurance. No? The assurance in propitiation. Meron pong assurance po ito. Meron po itong katiyakan. Dahil ang gumawa po nito yung ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ito po yung mga, hindi lang po sa atin, kundi sa lahat ng mga taong sasampalataya kay Kristo. Hindi po ito exclusive lang sa atin. Hindi po ito exclusive sa mga Hudyo. Hindi po exclusive sa ibang mga denomination, kundi ito po ay exclusive po sa lahat ng mga sasampalataya kay Kristo. And also for the sins of the whole world. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. Paano ka patatawarin kung hindi ka naman humihingi ng tawad? At kung ikaw ay pinatawad na, hindi mo na dapat binabalik-balikan yung kasalanan niya. Hindi mo na binabalik-balikan yung mga ginagawang hindi maganda sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ko kanina na huwag nating paulit-uliting ipako si Kristo sa krus para lang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi kung tayo magpapatuloy sa mga kasalanan at sinasabi natin tayo pinatawad na, tayo sumasampalataya kay Kristo, and yet tayo namumuhay sa kasalanan, parang dinadaya natin ating mga sarili. Dinadaya mo yung sarili mo. Sinasabi mo, ikaw iligtas, pero hindi naman pala. Sinasabi mo lang. This is the extent, o yung lawak, o yung kabuuan, nitong paglilinis no, ng ating Panginoon Jesucristo. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit yung pinakakarumal-dumal na kasalanan na nagagawa ng tao, kayang patawarin niya ng ating Panginoon Diyos. Kung yan ay ihingi po natin ng tawad, kung yan ay i-confess po natin sa ating Panginoong Diyos. Okay, prior pa lang dito sa chapter 2, sabi po sa 1 John 1:9, sabi rin po ito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Bago pa man dumako tayo dito sa ating teksto, sinabi na rin po yan ni John. At sinasabi ng ating Panginoong Diyos na kung ipapahayag natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y tapat na tayo'y patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya wala pong kasalanan hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya the extent, yung lawak, yung kabuuan,
Itong propitiation na ginawa po ng ating Panginoon Kristo, mas malawak pa po ito sa kasalanang nagagawa ng tao. Kaya kung nagpapatuloy ang kasalanan, mas lumalawak pa rin po ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. And John was speaking to fellow believers at this moment. But he also revealed a gracious truth. This propitiation was not provided for them alone. The righteous demands of God in regard to sin. His sacrifice on the cross brought redemption full and free. He provided atonement for the sins of the entire world. Full and free. He made the way of salvation for whosoever would believe. Kaya kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, full and free yung kasalanang nagawa mo. Napatawad na po yan. Paid in full. Wala na po wala pong interest po yan. No? Hindi po yung installment, kundi full and free. Yung pagpapatawad na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Diyos. He made the way of salvation for whosoever would believe. Ito nga propitiation, may kinalaman po ito sa kaligtasan po ng bawat isa. Ito po nga pinatawad ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga kasalanan, nilis sa kanyang mga kasalanan. Ito yung pagbibigay din sa Kanya o sa bawat sa po sa atin na sumampalataya kay Kristo ng tinatawag na kaligtasan o salvation. Dahil namatay si Kristo para sa mga sasampalataya sa Kanya o sumampalataya sa Kanya. Hindi po siya namatay para kung kanino man, kundi siya po'y namatay para doon sa Kanyang mga pinili, para sa Kanyang bayan, para sa Kanyang mga tao, at para sa mga sasampalataya at sumasampalataya kay Kristo. Hindi po siya namatay para sa lahat. Namatay po siya o yung kanyang dugo tumigis sa krus ng Kalbaryo ay para lamang doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya wag po natin sabihin na ang lahat ng tao ay ligtas. Hindi po ligtas ang lahat ng tao. Ang ligtas lamang po ay yung mga taong sumampalataya kay Kristo. Yung ipinagkatiwala ang kanyang buhay kay Kristo, yung naniwala kay Kristo, yung sumunod kay Kristo. This is the extent, no? Ito po yung lawak o ang kabuuan nitong propitiation. Christ provided salvation full and free. Tandaan po natin yan. And no one can take them away from us. Kung ikaw'y sumampalataya kay Kristo, walang sino man ang pwedeng umagaw niyan. Walang sino man ang pwedeng mag-invalidate niyan. Kundi pinigay po sa bawat sa po sa atin upang tayo po ay patuloy na mamuhay ng may kabanalan. No? And the contentment, yung kasiyahan, yung kaluguran. No, this is the assurance in propitiation. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Lahat, no? Lahat ng mga sasampalataya kay Kristo. His blood was sufficient to redeem all humanity. Lahat ng mga sasampalataya kay Kristo, kung 1 bilyon ng sumampalataya kay Kristo, sapat ang kanyang dugo para iligtas ang bawat sapo sa atin. No? And His blood made the way for redemption and reconciliation for all who respond to the call for salvation. And Christ finished the work of redemption as He died on the cross for sin. Ito yung titawag na finished work of Christ. Yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. Tapos na yung kanyang pagliligtas. Kaya kung isa ka sa sumampalataya kay Kristo, no, praise God.
Dahil effective sa iyo, o effective sa atin, yung kanyang dugo. Dahil hindi po lahat ay biniyaan ng dugo ni Kristo. Yaon lamang mga taong sumampalataya at sasampalataya sa Kanya. Kaya nga, hindi dito natatapos yung ating pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dapat din nating i-share, ipangaral. Kasi baka meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa pala nakakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Na kailangan lang pala nila makapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos para sila'y maligtas, sila'y maabot ng dugo ni Kristo. Kaya kailangan po nating ipahayag, kailangan po nating ipamalita itong mabuting balita ng kaligtasan, no? Na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. And you remain accountable for your sin and will stand in judgment because of sin. And Christ provided for our salvation, but we must come to Him in repentance and faith if we are to receive it. Kaya babasahin ko po yung John chapter 3 verse 16 to 18. Babasahin ko po para sa inyo. Matthew, Mark, Luke, John. John chapter 3 verse 16 to 18. Dito po tayo magtatapos. Sabi po rito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Verse 18, Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. No? Naparito ang ating Panginoon Jesucristo para, sabi po daw prito, but to save the world. Iligtas ang tao, iligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Hindi po tayo iligtas sa ating mga sakit, hindi po tayo iligtas para sa ating kahirapan, hindi po tayo para iligtas sa mga problema, kundi iligtas po tayo. Yung primary concern po ng ating Panginoon Jesucristo, iligtas po tayo sa kasalanan. And because of sin, we are owed a debt we could not pay. May mga bagay tayo hindi natin kayang bayaran, lalo na yung kasalanan. And we stood condemned in sin. And the penalty for our sin was eternal death. But Christ provided payment for our sin, as He offered Himself the propitiating sacrifice for sin. Kaya, hingi po natin ng tawad yung mga kasalanan na gagawa po natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. Wala po tayong ibang paraan para tayo mapatawad, kundi i-confess po natin yan sa ating Panginoong Diyos yung mga kasalanan na gawa po natin. At hingi po natin yan ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. At magpatuloy, no? Patuloy na mamuhay ng may kabanalan sa ating Panginoong Diyos. And apart from Christ, you remain accountable to God for sin. Come by faith. Come by faith. And saved by Christ. That's the propitiation. No? Yan po yung nagbigay po ng peace, no? A peace, no, sa ating Diyos amang nasa langit. Yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa, no, ay nakita po natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang paglilinis, yung kanyang pagliligtas po sa atin bilang mga kasalanan. At bilang tugon, no, sa ating sa ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo, nawa magpatuloy po tayo na mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng naayon po sa dakilang kalooban
ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong buhay, sa iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan nito, kami nga, Panginoon, ay nalinis mo sa aming mga karubihan, sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng iyong dugo, kami nga ay nagkaroon ng panibagong buhay. At salamat, Panginoon, maging sa nakita at natutunan namin sa oras na ito, na ikaw ay nagliligtas. Ikaw ay nagpapatawad ng mga kasalanan. At kami nga, Panginoon, ay patuloy na sumasampalataya sa iyo. Nawa bigyan mo kami ng karunungan na maisapamuhay ang bawat salita mo na aming napag-aaralan o aming napagninilayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisapamuhay ang bawat salita mo na aming nababasa. Hindi lamang ito aming marinig, hindi lang amin ito makita o mabasa, bagkus ito ay maisapamuhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami na maisapamuhay ang iyong salita. Kahit ito ay mahirap. At kami nga, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng kaunawaan, upang patuloy na maisakatuparan ang iyong dakilang layunin sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya. At salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. At sa iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, kami ay nalinis sa aming mga kasalanan. At pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. At salamat, Panginoon, sa iyong mga anak. Patuloy pagpalain pa ang buhay ng bawat isa sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan kami ng karunungan. Ang papuri at pagsamba ay narapat lamang sa iyo, aming Amang Banal na sa langit. Salamat, Panginoon, dahil biniyaan mo kami na ganitong araw at ganitong pagkakataon kung saan kami sama-samang nagbibigay ng papuri at pasalamat sa iyo. At salamat nga, Panginoon, sa biyayang handog nito, Panginoon, sa bawat isa. Maging ang buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, ay patuloy namin itong nararanasan. Patuloy namin itong tinatamasa maging sa mga oras na ito. Sa kaligtasan na patuloy mong pinagkakatiwala sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa habag at biyaya mo na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Kulang ang salitang salamat upang ikaw ay aming papurihan. Kulang ang salitang salamat upang ikaw ay aming sambahin. Kulang ang buhay namin upang ialay sa iyo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa sa aming mga buhay. Kaya nawa, Panginoon, maging sa salita mo na aming napagnilayan sa oras na ito. Makita namin at maramdaman namin ang iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong dugo na tumigis upang kami ay magkaroon ng kapatawaran, upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan, upang kami nga, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa ay patuloy naming maalala ang mga bagay na ito. Na ito ay yung dahil sa iyong habag at biyaya. Kaya kami nakakalapit sa iyo. Kaya kami nakakaroon ng itong mga fellowship. Kaya kami, Panginoon, nakakaharap sa iyo. Dahil ito ay sa iyong habag at biyaya. Kaya salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito na patuloy mong ipinagkakatiwala sa iyong mga anak. At tulungan kami, Panginoon, na kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Hindi kami mamuhay ng ayon sa aming mga sarili,
bagkus ipamuhay namin ang katawang lupang ito para sa iyong kapurihan, para ikaw ang maitaas namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya kung di mo kami sasamahan. Sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ang kalusugan, ang pag-iingat, maging ang kabuhayan ng bawat isa. Nawa, patuloy mo, Panginoon, abutin anuman ang aming mga pangangailangan. Patugunan, Panginoon, anuman ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At maabot, Panginoon, anuman ang mga nais mo na mangyari sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ito. At salamat, Panginoon, sa mga anak mo na dinako mo sa lugar na ito. At salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, pagliligtas mo, at maging sa pagpapatawad sa mga kasalanan ng bawat isa. We thank you, Lord, sa buhay na ito. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.